So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, kung napanood nyo yung review kagabi, yung Bad Blood, Sunugan, Makagago price tag. So sabi ko doon, yun na yung huling request na re-reviewin natin this year. And ayun na rin naman yung pinaka last na na request, na pending request, no. Although nakapagsulat na ako ulit ng ng mga bagong request, and sa tingin ko in-schedule ko na yon ng February 1 onwards. Pero syempre mauurong yon kasi may marami tayong mga isisingit halimbawa yung Isa Buhay finals, yung Dos por Dos Squared finals, yung Matira Mayaman finals. So isisingit pa natin yon. So tentative yung February 1 onwards, pero pilitin natin. Then isisingit din natin yung eliminations, then semis ng Dos por Dos Squared. Uploaded na yung 4 na battle sa Dos por Dos Squared. So after siguro natin ma-review yung, hindi ko alam kung kailan ko siya isisingit kasi akala ko hindi siya makukumpleto ngayong buwan, yung Dos por Dos Squared. Pero nagulat ako na kumpleto na siya. So 4 na battles yon. So magbibigay tayo ng 4 na gabi or 4 na araw para doon sa sa battle na yun. Then may semis pa, 'di ba? So most probably mauurong talaga yung mga request natin. Review natin, no. February 1 yung nilagay ko. Yung mga request ng December na yun, kasi yung pending request ngayong taon, no, May, August, September, November, na natapos na natin yun, at ang pinakahuli dun is yung kagabi na na-upload natin na Sunugan, Bad Blood. Yun yung pinakahuli. Then yung mga December request onwards, February na natin malalagay yun. Kasi yung January, sinabi ko naman sa inyo, yung January natin is 2 tournament, pagsasabay natin yun. Kaya na yun, as is na yun, hindi na natin pwedeng iurong yun. January is 2 tournaments yun, pagsabay natin. Okay? So ang dami na naman natin projects sa natin, sa channel natin, and hindi tayo nauubusan ng concept, kaya big shoutout sa ating lahat. So ngayon, yung remaining days remaining days ngayong December or ngayong taon, ilaan na natin to sa sa mga battles sa flip top na hindi pa natin nare-review. Ito yung 2 battles dito sa Vuelta, itong Mandabuli vs Katana, which is ito yung re-review natin ngayong gabi. Then yung yung Kilan Don Rafael, yung Young One vs Lipcram, yung Mami Ani vs Lux, pa. Then yung mga battles sa mga battles or undercard battles dun sa Hantungan 4 sa Motus, yun. So sana magkasya ngayong December yung mga yon para wala tayong problema. Pero so sa tingin ko kakapusin talaga. Kaya mauurong yung natin, initial plan natin for request videos, 'di ba? So 'yun. Sinabi ko lang para aware din kayo. So 'yun, Mandabuli vs Katana, ito yung isa sa mga battles sa Vuelta na naiwan natin at hindi natin na review ng mga time na nagre-review tayo ng mga battles na gusto nating mapanood, no. So ayun, umpisa na natin to. Medyo matagal yung battle, at Vuelta is nandito kami niyan, nanood kami ng live. So tignan natin kung ano yung magiging take natin sa battle na to, kung iba ba dun sa live or parehas lang. So game. Si Mada Baliw, piliin mo na si Katana. Tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin unang barat, Vuelta Balendong 11. Katana. Game. Yo, check. Out game. Wala nang intro, sumali to sa Family Feud. Napakabobo mo, tang ina. Tinanong ka, ilan ka siya sa isang motorsiklo, ang sagot mo, 5. Kalong sa kaliwa, kalong sa kanan. Tigisa sa likod at harapan.
nagkasya yung 5 sa motorsiklo. Wala bang palakpakan dyan? Okay. Doon pa lang intro ni Manda yun no? Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Yun yung laging intro ni Manda sa bawat battles niya. Tapos ni-revise ni Katana yon about dun sa Family Feud na sagot niya na yun, diba? So ayos din yung pagkakagawa ni Katana doon, ng creative niya sa part na yon. Hoy Bobo, ang pangit mo naman maging move it. Tangina, kawawa ang kas mo. Pag may nag-book na isa, sasabihin niya, wait lang mama, antay pa tayo ng 3. Absent-minded ang puta. Hanggang TV pa na ikapalpakan. 5 kasya sa isang motorsiklo. Kaka-tricycle mo yan. Oo, may tricycle to. Niyabang niya ay saki. Nagtatrabaho daw siya ng may dangal. Ang bilis niyan tumanggap ng bayad pag magsusukli na ang tagal. Humahawak pa yan sa rosaryo bago start yung tricycle. Kala mo ang banal. Pag namukhaan naman niyang di taga doon yung pasahero, sinisingil niya ng mahal. Kupal. Inad ko to sa Facebook, ginadla ko din. Baka sakaling maalala mo pa yung mukhang to. Nalimutan mo nang ako nagturo sa'yo dati kung paano gumanto. Okay. Yung paano gumanto, yun may linya hindi ko alam kaninong battle ba yon. Hindi ko alam din kung sa Motus yun or dito na sa Flip Top, pero I think sa Motus may ganong linya si Katana. 'Di ba? Yung tumatapik siya sa dibdib niya. So ayun 'yun. Tapos sinasabi niya dito, tinuruan niya si Manda Baliw. Hindi ko na maalala kung ano exact line ni Katana doon, pero sana aware kayo doon, or kung hindi sana aware kayo doon at inform nyo nga ako kung sino yung kalaban niya doon. Kalimutan ko na Lagi ka pang binubuli ng ibang gorilla nun. Kaya mo kami iniwan sa gubat, alam ko. Lagi kang tinutokso ng mga batchmate mo nun kasi ikaw lang yung gorillang kalbo. May tampo to sa akin, di ko kasi sinuportahan. Paano ba naman ang imposible ng gusto? Napanood mo lang yung Planet of the Apes, kala mo na agad walang imposible sa mundo. Masyadong mataas tingin mo sa sarili mo. Di lahat kaya mong ma-accomplish, tanga. Tingnan mo, ang tagal mo na sa kapatagan, naging Java Walkies ka ba? Gago ka. Boss, Rizal ulit, sa Las Piñas, mga wala bang kadala-dalayan, pwede na ulit sigurong bigyan mo ang naka-move on na naman si Rafian kay Slackwan. Gusto nyong ubusin namin kayo dyan sa Rizal? Tanginang mga bonjing na to, taga-antipolo, pero pag may binyag, mga naka-long sleeves kayo. Upal. Okay. Wordplay yun, no? Antipolo. So, nung una ko narinig to, nung live, medyo na-slow ako doon, antipolo tapos long sleeve. So, inisip ko, sabi ko, anong connect nung antipolo na lugar sa long sleeve? So, medyo na-slow ako doon. Pero, habang dinadigest ko yun, kasi, tayo nyo, diba, nag-react yung crowd. So, inisip ko yun, dinigest ko, and yun, mas naintindihan ko na antipolo, ginawa niyang antipolo, no? Na, antipolo, no? Na, tapos naka-long sleeve. Ayos yun. Ang ganda rin ng din ni Katana. Medyo lang, nag-loading lang ako sa part na yun nung una ko siyang narinig. Kaya tapos nung time na tawag dito, na-realize ko, sabi ko, ay puta, ang angas din nung part na yun. So ayun. Mga naka-long sleeves kayo, upal. Ano bang meron si Manda Baliw? Maraming punchline, nahigit kalahati, tunog di pinag-isipan. Sawang-sawa na ako makitang manalo ka nang walang binibitawang pandiinan. Ang tumatanggap ng talo, yung mas magaling, tila hindi na to pagalingan. At ang binibigyan ng parangal, yung walang katangi-tanging katangian. Pero di mo kailangan pag-igihan. Di ka tatanggalin dito kahit di ka magpakita ng husay.
Tanggap ko nang mahilig talaga mag-alaga si Enigma ng mga mukhang demonyong walang sungay. Si Saito nga, inampun niya dati eh, di ba boss? Diba? Ano pa bang gusto kong patunay? Si Bada nga eh, isipin nyo, sinali niya pa dating isa buhay. Sana all mga mukhang badyaw. Pero hindi, wala akong pake. Madami akong meron na wala yan. Kaya mo lang magsakay ng 5 sa motorsiklo, di mo kayang sagasaan. Kung dati ikaw lang yung gorilla na kalbo, na ngayon matunog na yung pangalan, ako naman sa atin yung nag-iisang gorillang may buntot, ganun pagsayan. Pwede kang magpatawa buong battle. Since kahit baduy tinatawanan, ginawa ko na din yung last battle. Sa akin di pilit yung halakhakan. Pwede ka mag-predict ng mga angle, kung saan kita balak na butasan. Pero kung paano kita papatayin, yun ang di mo mahuhulaan. Galing, no? Ang galing. Yung ender ni Katana, yun yung best part, no? Kaya pwede mong i-predict yung mga angle kung saan kita pwedeng butasan, pero ang hindi mo mahuhulaan kung kung paano kita patayin, yun hindi mo mahuhulaan. Ang lupit lang nun, and sakto pa na yun yung masasabi kong isa sa mga pinakamalakas na linya ni Katana, at dun pa niya nailagay dapat lang naman na nandun siya sa ender, 'di ba? Solid na Katana yon, and sobrang balanse ng atake niya. Jokes, seryoso, wordplays, antipolo, long sleeves. Tayo ng lupit nun. Ano pa? Yung mga jokes, no? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo sabihin pilit yung mga jokes ni Katana, kasi kuha talaga yung kiliti mo no. So yun, napaka-balanse. Yun lang talaga yung masasabi ko. Sobrang balanse ng round ni Katana dito, and hindi siya nagkaroon ng stutter or something, no? Hindi naging dragging yung performance. Solid, no? Kahit ulitin mo yung round ni Katana, hindi ka magsasawa doon. So, tignan natin kung ano yung difference ng round 1 ni Katana sa round 1 ni Manda Baliw. So, hindi ko pa kasi siya may enclose kung ano yung pinaka-difference, kasi hindi ko pa napapakinggan si Manda. Kaya, pakinggan muna natin siya. Ang galing mo. Tinitira pa pagpa-family feud ko. At least ako merong TV guesting. Malay mo, soon, kunin na kayo ni Poison 13. Kahit pamali-mali yung sagot ko doon, marami pa rin akong tamang sagot doon, dude. At yung idol mo ngang undefeated na si Mot, tinalo ko sa family feud. Yo! Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan, pagbabalik ni Manda B, sana lahat ay mag-enjoy. Mga girls and boys, let's cheers, mag-rejoice. Yo, Vuelta Balentong, make some noise. Hoy, pangit. Hindi mo malaman kung source ba o asset. Harlem pag nagagalit, JD pag nakagamit, Empoy pag nagdiet, Almoralde pag nag-ahit. Puking ina ka. Nanay mo na nga lang tumatawag sa yung pogi, nagsisinungaling pa. Ang dami ng pangit sa flip-top, nakuha mo pang dumagdag. Boy, mukha kang burat na may bulbul na buhaghag. Akala ko talaga yung nakalaban ni Lip Cram to. Yung nagsabi ng, baha, asa na ba ako? Gago. Guard, may baliw dito. Yun yung huling sabi mo, pues, iba yung baliw dito. Sige, magtawag ka ulit ng gwardya pagkat delikado tong baliw na to na nakawala sa Manda. Baka kayo pa nung guard pa alisin ko. Ako'y hindi easy. Mahihirapan sa akin ng guards, parang mga skater sa BGC. Ayos yun. Katana, katangahan. Ang maglagay ng sandata sa ngalan, only stupid will do that. Walang matala sa'yo. Yung bigote mo lang na malaalambre yung nakakasugat. Halatang bihira maligo ah. Oh,
Halatang bihira maligo to ha. Oh, sheesh. Medyo malansa tong espada. Swordfish. Halata ding gumagamit itong mapurol na katana na to. Siyempre, para tumalim at ako'y masugatan at masulatan, kailangan pa maghasa sa bato. Nagpapatawa ka din, pero di tayo pareho. Jokes ko diretso, habang jokes neto, dami pang paligoy-ligoy no? Idadaan pa sa mahabang kwento. Hindi straight to the point, parang nagkatitigan si Jonas at Jan Leo. Wala nang argumento, ako ang mas perpekto. Alam mo ba, nung una kitang nakita, muntik na kitang sabitan ng sampagita. Pero alam mo, bagay din sa yung maging Judas Barabas. Kasi para kang demonyo sa altar, mukha kang Santo Niñong Satanas. Dinadamay mo sa batil ang Diyos, tapos tuwan-tuwa ka pa. Hindi mo lang siya binastos, ginaya mo pa yung hairstyle niya. Labastangan ka, katana. Ba't kailangan mo pa siya isama? Confident kang idamay sa batil ang Diyos porket alam mong hindi siya nagdedemanda. Gago. Nagpapanggap ka ding si Jesus. Sus, di kayo pareho. Minus point sa langit, plus point sa impyerno. Ginagaya mo ang Diyos, wala kang maluloko dito. Katana, walang Diyos na nakapustiso. Putang ina mo, Gengo. Isa kang hangal. Kung ito yung Diyos natin, mumurahin ko to sa dasal. Gago. Hindi ka drug artist. Baka naka-drug na artist. Addict na Christ. Ano ka, si Crisis? Ginawa mo siyang biro, dun mo siya binigo, kaya sana kayanin mo pag siya naman ang nagbiro. Sana parusahan ka ng Diyos sa mga talk shit na sinabi mo. Sana isang araw, bigla na lang lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo. Kainin ng pusa kalapati nyo. Magkasakit ka o maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Gago. Kala mo siguro, sulat mo, tataas ang level? Pag tinitira mo si Lord parang sa Mobile Legends? Wes, damhin mo ganti ng heaven kasi ginamit mo siya sa kalokohan. Yung bahay nyo, papaulan na niya ng dinosaur. Joke lang. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Total, sinira mo kanyang kalooban, ipapanganak ka ulit na may kapansanan, tipong may sira ka sa organ, mamumuhay kayong mahirap. Pagkakaitan ng pera, pagkain, bahay, kasuotan, uulitin niya ang Earth, tas ilalayo kayo sa Pilipinas kasi ang Las Piñas ilalagay niya sa Pacific Ocean. Okay. So, ayun, mas mabilis or mas klaro na yung difference ng performance ng dalawang MC. And kanina kasi hindi ko ma-determine kung paano ko di-differentiate yung dalawa kasi hindi ko pa napapakinggan si Manda. Pero sa ngayon, malinaw na. And ibibigay ko yung round 1 kay Katana sa score na dikit lang naman. Sobrang dikit lang. It's a 10-9 in favor of Katana. So, sabi ko nga sa inyo, yung kay Katana, na-end dyan ng maayos, ng malakas, yung linya na kaya mong i-predict yung mga angulo na kung saan pwede kitang butasan, ano pa. Yung, pero ang hindi mo mapipredict kung paano kita papatayin, yung something ganyan. Basta ang ganda nung ender ni Katana. Tapos, sobrang well-rounded niya. Nag-umpisa sa jokes and then mga seryoso, mga wordplay, mga bara. So ayun, sobrang balance ng atake ni Katana dito. At yung sinasabi ko nga sa inyo na jokes ay hindi pilit 'di ba? Kasi kuwang-kuwa rin ni Katana yung kilitin ng tao dito. And ayun, kahit ako mismo na nanonood na replay or online, matatawa ka pa rin talaga sa mga jokes ni Katana, no? Then kay Manda, nag-stick siya sa estilo kung saan siya nakilala. Nag-stick siya sa estilo na comedy,
no? Wala tayong narinig na mga seryosong linya, mabigat na punches, haymakers, no? Yung mga haymakers na is nakapaloob sa jokes eh. So, hindi siya ganun kabigat para sa akin. Yes, for entertainment, sa katatawanan, palag yun, no? Pero, ang pinakita ni Manda dito is, napakita rin ni Katana sa round 1 niya. And, yung pinakita naman ni Katana ay hindi naman nagawa ni Manda sa round niya. So, ganun lang kasimple. Sa style, makikita mo kagad na kung sino yung lamang. Mas maraming punches si Katana. Si Manda naman is more on jokes, no? And, para sa akin, mas matimbang pa rin talaga yung punchlines, yung bigat ng punto kaysa sa mga jokes. Sa entertainment, yes, palag yun. Hindi ako haters ng comedy or ng jokes. No. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Si Jonas isa yan sa mga paborito ko, sila Sinyo, sila Husky, sila Cripply, sila Topper. Isa yan sa mga paborito kong mga komedyante sa battle. So I'm not against comedy. Pero feeling ko lang is hindi effective yung style ni Manda kay Katana sa round 1. So tignan natin sa round 2 and 3, baka mag-iba ng estilo si Manda and baka sumabay. Yes, okay, sumabay naman si Manda, pero in terms of bars, punchlines, haymakers, dun lumayo si Katana. So ayun, kay Katana ako 10-9, dikit lang naman. So ayun, round 2. Halos buong round 1, yung angle tungkol lang sa Diyos. Ang dating ako lang yung bastos sa kanyang anggulong napili. Nung laban mo ay Bitrom, humugot ka ng Bible galing sa brief. Tangina yung Bible, dinikit sa titi. Kung ako bastos, ikaw gamol. Yo, alam nyo ba, sa 4 na laban ni Manda Baliw na naganap nung 1 taon, 4 din kalaban ang sinabihan niyang adik sa di malaman na rason. C9 adik, BR adik, Bitrom adik. Malala ka talaga, tol. Galit ka sa adik kasi lagi kang napagkakamalang ganon. Hindi lahat ng may tato adik o masamang tao, tama? Pero yung ganto, awit ka, brad. Bonus na lang yung tato mukha pa lang adik agad. Na laging batak. Sinong hindi mababad trip sagad? Sa bus pag lumapit ka kap, kundi panic attack. Kapit sa bag. Nakakatakot kang tignan, mukha kang haping bayag. Haping bayag ang puta. Alam ko mukha din akong masama. Alam ko mukha din akong masama. Pero magpagupit lang ako at mag-ahit, tapos na yung usapan. Yung mga gantong datingan mo, magbagong buhay ang kailangan. Kung ako, gupit lang at ahit, tanggap na ng tao, di na mo ang illegal. Ikaw, bago ka tanggapin ang sambayan ng Pilipino, kailangan mo muna magkumpisal. Mukha kang madaming kasalanan. Nakakadalawang isip ka isama sa Las Piñas. Parang pag nagsama tayo, nakakatakot. Ako palang mag-isa, alanganin Pag sinama pa kita, babantayan na tayo ng mga tanod. Bugo, kayo ning piste. Sa imong level pa ako nanaog. Tignan mo naman yung forma, boss. Mukhang magko-call center ng Tagalog. Panay balait sa mukha, yung sandata niya Kaya kahit wak, dahil pangit, matik yung halakhakan. Kung pogi ka lang, pagtas nung talo mo kay Saki, di ka nabibigyan ng laban. Yung binibenta mong marijuana, may halong dahon ng laurel. Tangina, walay, tas todo yung tawanan. Kung siguro yung talas mag-iispit nun, baka may mag-comment. Kung tinatamad ka na, wag ka na lumaban. Gago. Pansin nyo ba mga nakalaban niya? Batang Rebelde, Bitrom, Saki. Mga magaling umanggal sa liga. Tas nung ikaw na yung kalaban, medyo laylay sila. Di malaman bakit humina. Nung napanood ko battles mo, nagets ko sila. Paano bubuo ng mga angle na mabisa? Kung bukod sa pagiging pangit na OA mag-joke, wala ka ng ibang napapakita. Kaya nyo ba yung one-liners ko? Nakuha pang magtanong, napaka-packshit. Gaano kahirap para sa ganyang mukha na mag-shine sa stilong pabor sa mga pangit? Nagagawa mong talunin mga kalaban na pagdating sa talent lamang. Ikaw may talent ka ba? Wala, pangit ka lang. Ikaw yung pinagpalang pangit.
Gago. Ikaw yung pinagpalang pangit. Nakatulong pa yung mukha sa mga pagkukulang, lumilikha ng ilusyon. Napaganda pang stilo sa battle at pisikal na anyo, parehong walang bakas ng ebolusyon. Sabihin mong pangit ka, tatawa kami. Sabihin mong pogi ka, tawa pa din kami doon. Gantong mukha, tinatanggalan tayo ng karapatan na mamili ng emosyon. Sana all. Sana all. Sana all yung mukha pwede maging life hacks. Pero hindi masama yung ganyang mukha. Hindi yon ang kasalanan. Alam nyo yung mga nagsasayaw sa TikTok na mga putol yung paa? Daming views kasi yung nasa video may kapansanan. Sige lang tanggapin mo yung palakpakan hanggang sa di mo namamalayan. Napatanga ka na ng patanga kasi dito pang TikTok na tanghalan. Ulitin ko, di masama yung gantong mukha. Pero labanan to ng estilo at patalasan. Ang masama yung pagsamantala mo dito ng kababawan na yan mismo ang kasangkapan. Kaya sige magpabibo ka lang dyan habang sila'y napapangiti mo't nagagatasan. Ngunit ang hangaan sa talinong tangan-tangan yun ang di mo mararanasan. Tang ina, may pag-stare down no? May pag-stare down. Okay. Iba yung atake ni Katana dito. Kung sa round 1 is sobrang na-amaze ako sa pagiging balance niya sa jokes, bars, wordplays, yung mga elements ng battle rap. Dito sa round 2, parang 3/4 ng round niya is comedy or jokes, no? And sa angles din, medyo nakulangan ako sa mga angles ni Katana dito kasi umikot yung buong 3/4 ng round niya sa angulo, sa physical appearance ni Manda, yung pangit, yung ganitong itsura, yung ganitong katawan or something, 'di ba? So doon siya umikot. So medyo nakulangan ako sa mga angles ni Katana. So buong, yun nga, sabi ko 3/4 ng round niya comedy, tapos iisa lang yung angulo na ginamit niya. So yun lang yung napansin ko. So magkaiba yung approach ng 1 and 2 ni Katana. Kung yung 1 is para sa akin sobrang balance nun. Sa 2 hindi, para sa akin hindi siya naging balance at lack of angles din. Lack of angles din yun. So, ayun. Pero malakas pa rin naman yun. Then, makikita din natin yan once marinig na natin si Manda sa round 2. Kaya, pakinggan natin. Ang lakas mong manlait, walang yaka. Oo, tanggap kong pangit ako. Subukan mo ako labanan, pagandahan ng asawa. Oo, nilagay ko yung Bible sa titi ko. Aminado naman ako, tol. Alam mo ano tawag doon? Unpredictable Bible na may bulbol. Yo! Ito pala si Boy Kalkal Facebook, tila manyak sa gilid, tamang silip. Nagtatampo siya kasi sa FB, hindi ko siya inaccept. Wala ka atang isip. Ayaw kitang maging friend. Ew. Kahit sa kalsada, wala kang makikitang magkaibigang baliw. Magkakaaway yan, tanga. Sarap mong hampasin ng kahoy para ma-feel mong ikay aking tinabla. Pero, hindi pa di kita binlock. Hindi ako nagtago. Ikaw nag-lock ng account kasi ayaw mong mahanapan ka ng baho. Sadya ako nakapublic para makita mo. Litrato ng pamilya kong buo, masaganang negosyo, kaibigang solido sa aking sirkulo na kinaiinggitan ng malungkot na taong tulad mo. Sinadya kong hindi ka i-block para makita mo na masaya ang buhay ko. Inggiterong chismoso, yun ang simple na term. Pero sa kakasilip mo sa akin, sa paligid mo, hindi ka na concerned. Pagkakamali mo, inaccept mo yung dummy account ko. Na may pic ng sexy na girl na isahan kita, boy. Ako yung nag-chat sa'yo ng idol pa confirm. Gago. Kaya, kinalkal ko yung Facebook mo. Putang ina mo, ang pangit ng asawa mo. Tamang video okay pa, lakas tama, oh. Oh. Lakas tama ang puta, kala mo kaboses mo si Charis? Tanga, mas maganda boses ko pag kinanta kita sa pulis.
Lakas. Pero ang mag-snitch, no. Ayoko talaga yung gawin. Oo, ako yung baliw, pero ito yung bukod tanging basura na pinandirihan kong kalkalin. Kaya anong ikaw pinakamabangis? Unggoy ka lang sa aming paningin. Matalino man ang matching, naiisahan din. Kaya sila na makakapagsabi kung sino bang mas hayop sa atin, tol. Kung ikaw nagturo sa gorilla kung paano gumanto, ako nagturo sa mga ahas kung paano man traidor. Itong bulol sa R, itong bulol sa R, teka lang, pinaka-wild ka sa gubat, kung iisipin ang hirap. Tinalo ka nga sa motos nung MC na G-Rap. Cute mo G-Rap. Sa ang tanga. So, is referring to Casper, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Tinalo ni Casper si Katana sa second round ng Pedestal 3. So, ayun. So far, para sa akin, lumalamang na si Simanda Baliw dito. Ang cringy mo mag-spit. Hindi ka cute porket nagbe-baby talk ka. Pasensya na kayo, patubo pa lang yung baby tit. Yan na pa pala. Hilig kasi sa lollipop. Siya lang daw gumawa ng pustiso niya, hinulma sa Polytop. Polytop ang Sabi mo, puta. kuya mo si Harlem, nakakagulat. Hindi ka pango, parehas lang kayong may problema sa pangungusap. Si Harlem, kung tawagin Poseidon, Diyos ng karagatan. Ikaw, tanginang yan, Bisayang Aquaman. Gagawin sa ako. Niyayabangan niya mga kapwa MCs niya na meron siyang 100,000 views, pambihira. Baka pag nag-million views ka na, angasa mo na din, pati nanay mo Hindi ka na mautusan bumili ng mantika. Kung i-convert yan sa pera, mahina ang kita, excuse. Good news, makakatikim ka sa akin ng grabing views. Kaso abuse, ika nga ni Glock, mayayabang lang ang mahilig magbilang. Ako, kailan mo nakitang niyabang million views ko? Ngayon pa lang. Kala niya siguro 100k views, ganun na yung trending. Feeling niya siguro sikat na siya. Wala kang ang guestings. Huling nag-invite sa'yo, lending. Ang pinupunto ko sa tinatalakay natin yung pinagmamalaki mo, maliit na bagay lang sa akin. Baka ako pa magbigay ng views sa'yo, kahiya ka. Nagmistula akong mandirigma, ako pa nagdala sa katana. Pero sa kanila, pinakamahusay yan. Ayos, ginalingan. Siya yung GOAT dun sa liga nilang yung venue Talahiban. Pero nung pag malaki idol, biruin nyo hip-hop event tapos yung eto putang ina ka. Hip-hop event tapos yung premyo niya bilang champ, black shoes na pang high school. Ina mo ka. Itong katana may bungi kasi nung hinulma ka, malambot mga material na gamit. Let's say, pinanday pagkakatana mo sa liga kung saan may hina ang kasali. Baka pag tinagato sa matigas, ito'y mabali. Hindi puro ang damage nitong espada kasi hindi matibay pagkakayari. Yari. Galing! Ayun. Isa sa mga nagustuhan kong linya ni... isa sa mga... Yung part na naglabas si Manda Baliw ng cellphone na inaccept mo yung dami account ko tapos kinalkal ko yung Facebook mo, yung video, okay? Doon na nag-umpisang lumamang si Manda Baliw para sa akin, no? Nakuha niya doon yung momentum. Tsaka parehas sila ng atake dito sa round 2. Sabi ko nga 'di ba yung round 2 ni Katana parang 3/4 doon is jokes 'di ba? Then pagdating sa round 2 naman ni Manda, almost din, no? Almost the whole round 2 was jokes din or comedy. So para sa akin naging same sila ng atake sa round 2 kaya medyo hindi rin ako nahirapan hatulan yung round 2 and bilang lang din yung mga atake nila na seryoso. And para sa akin, sabi ko nga sa inyo, mas nakuha ni Manda Baliw yung attention ko doon kasi naging kaabang-abang yung mga ibang angulo niya or yung ibang mga sasabihin niyang jokes kasi ibang-ibang atake, iba't iba yung angulo. Unlike kay Katana kanina na umikot lang sa muka, sa physical appearance ni Manda Baliw, yung pangit or something, 'di ba? Dun lang. So, round 2, though umikot din si Man or style naman niya 'yon, no, sa comedy. Pero para sa akin mas effective si Manda Baliw dito.
Kaya, yung round 2, ibibigay ko yun kay Katana. So, baliktad sila ng score, 10-9, Manda Baliw. So, round 1, Katana yon, malinaw. Sa round 2, malinaw din na ibibigay ko yun kay kay Manda Baliw. So, pantay or tabla sila sa first 2 rounds. Wala ganun ko siya napansin, ganun ko na-appreciate yung round 2 ni Manda Baliw, na para sa akin, sobrang effective ng ginawa niya against sa round 2 ni Katana, na hindi ganun ka epektibo naman against Manda Baliw. So, ayun. 10-9, so that's 19 points all. Deciding natin yung round 3, kaya pakinggan natin. Yo, game. Alam naman natin kada laban ni Manda Baliw, di mawawala yung knockout angle, di ba? Matik yan na nakalatag. Pero pinaka-solid pa din yung laban niya kay Jonas nung binisto siya, ang classic niya magpaliwanag. Paano kita nanakawan? Di naman ako masyadong nanonood ng mga battle. Biglang di nanonood, ang galing. Sa lawak ng rap battle, yung pagkakaparehas, nangyayari talaga yon. Ulol, titi mo may asin. Wag nga Manda. Sino nagsabi nito? Pinagjajakulan mo yung sarili mong puwet sa salamin. Eto, tungkol sa eleksyon, ikaw ang binoto mo yung PCOS machine. Sino? Ano ba kailangan? May sumuntok muna sa'yo sa muka para di mo na ulitin. Ayaw ba namin tigilan yung nakaw angle? Sa pag nanakaw, ayaw mo din tumigil. Nalaspag na lang yung rebat mong mali paratang mo, baka kasuhan kita. Ang dating kami pa yung may atraso. Gusto mo kaming kasuhan, pero gusto mo din yung pagnanakaw mo, walang kaso. Ang lala mo. Ang lala mo. Magnanakaw, bobo, abusadong pangit. Tas nagpangalang sa isip may depekto, gawa ng salasa ng kapirasong tawa, dyan niya napiling makontento. Hindi man lang ako nahirapan maghanap ng butas, ni hindi napilitang mag-imbento. Mas nahirapan pa akong maghanap ng dahilan para patikimin ka ng respeto. Paano mo ako mapapaniwalang baliw ka? Yan ang tanong na nakalatag. Napakawak mo magsulat, alam naman nating di ganon kapag may sayad. Nagpangalang baliw, tas below average, mga tulamong putik ka. Baliw-baliwan ka lang, monggol ako, di na ako normal mula nung umpisa. Tumatangay ng jokes ng kapwa, MC, di ka baliw. Ika'y walang hiya na kawatan. Kaya binagyan ka na ng katana para magpakamatay kang may dangal. Dalian mo! Dalian mo! Di ba baliw ka? Pas ibang saksak na tulando. Saan ko plano ilibing si Manda? Ang sagot, wala akong plano. Paliguan ng gasolina ang bangkay. Wala na maikinabang sa'yo, boy. At total di naman ako umakain ng mahina. Diyan na lang kita papalamon sa apoy. Tuloy lang ang sunog. Nakala mo nagpapagulong ako. Anong tinitingin mo sa kanila? Gago, wala dyan tutulong sa'yo. Galing ka na sa jokes mo. Ako nga, hindi talaga ako medyante na tunay. Sa jokes, nagpamalas pa din ang husay. Kung gusto mo makita ano pa kaya kong gawin, isali mo akong isabuhay. Hindi next year. Sa finals mo ko isali. Di ko na patatagalin to. Kung sinong manalo sa semis mamaya, sa finals maglaban kaming tatlo. Ano? Kahit 2-on-1, putang ina. Di na ako magpapapigil. Kung sakaling matalo man si EJ mamaya, sige, kampi kami ni GL. Ikaw, umuwi ka na. Huwag ka na babalik dito, ha? Mag-tricycle ka na lang ulit maghapon. O kaya maghabal-habal ka na lang na ang sakay 5. Total, ikaw lang gumagawa nun. Binigay mong warm-up, malamig na. Di na yan makakabangon. Tapos na ako magpainit, boss. Kita-hits tayo sa ahon. Kaso wala si Kata, I mean hindi naibigay si Harlem yung Harlem yung si Harlem yung kalaban ni tawag dito ni Katana sa ahon no. Hindi naibigay kay Katana yung gusto kong match up. So far wala pa naman akong gustong ka-match up ni 3D. Actually ako gusto ko makalaban sana ni Katana si 3D. So yun sana sa ahon. Pero malay mo sa mga susunod magka-batch naman sila. Ay hindi, nauna pala si 3D na konti. Na 1 taon. Tama, 1 taon. So ayun. Okay, proceed. At
Dahil crucial to, ito yung deciding round natin. Pagsabay natin siya, panoorin natin yung round 3 ni Manda. Okay ba? Okay ba? Okay pa? Yo! Nakaw Angels, tol. Gasgas na pantira. Sabihin mo yan kung sa buong rap battle career mo, wala ka pang nakakagayang linya. Hype ka lang ngayon, hype ka! Pero di ibig sabihin like ka na din. Hindi ka worthy like a diamond, dapat talent mo like a gem. Huwag ka masyadong masolve sa papuri. Utu-utu ka pa man din. Yung mga taong yan, karamihan, mga siraulo men. May nasasabi pa rin matapos mong pasayahin. Dati, favorite din ako. Ngayon, meron nang nagagalit. Huwag kang mag-alala, magkaka-haters ka rin pare. Siguro 3 battle pa, kukupaling ka na rin sa comment. At kayo naman, wag niyong kabilibantong panggap na Diyos. Nako, malaking trouble. Tandaan ang nakasulat sa Bible, kamatayan ng parusa sa mga nag-worship ng false idol. Tiwalag na disciple, pinapaniwala tayo sa maling opinion. Tila, gumagawa ka ng sariling relihiyon, pues mali iyon, wag natin itong pagkatiwalaan. Mukha ka pa namang leader ng kulto na mangmolestya ng bata ang libangan. Manyakol na kapag nakakita ng picture ng baby, didilaan. Ganun pa naman karamihan, yung mga leader ng simbahan. Hindi mo alam ang yung ginagawa at sinasabi, tol. May demonyo sa utak mo na in control. Simulan mo na ding magtago as soon as possible dahil soon makukulong ka na din, Pastor Apollo Kibulol. Napanood ko yung 44 bars mo. Ang galing din. Malay mo, kunin ka ni Glock 9, magkasintada ng dingding. Mga laban mo, di naman entertaining, lalo yung style mong pananakit ng damdamin. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga Indianong tumatumbling. Hindi ako yung baliw na seryoso. Nakala mo si Sayad. Hindi rin ako baliw na parang tuweng na makalat or Omar na mayaman. Ako yung baliw na wala nang iniingatan at halos di na nasisindak pagkat tinakasan na ng takot. Ako yung baliw na kahit anong sabihin ay walang pakialam. Kaya speaking of pananakit mo ng feelings, paano mo yung gagawin sa baliw na wala ng pakiramdam? Oo, wala akong kabatch. Sa pangmamaliit mo, thank you. Pero wag ka. Unang salang ni Manda B, puno ang venue, year 2022, pinakatinaong debut. Kumbaga sa nakahain, naging paborito mala main dish sa menu. Selfie bars. Unpredictable pag ang baliw ka duel. Makakarinig ka sa akin ng mga katagang wala sa Google. Timeless ang one-liner. Sa battle yun ang OG. Old school comedy ko ay classic. Mga malapelikula ni Dolphy. Kaya kung ikukumpara tayo, sorry, style mo baduy. Yes, it's true. Mas masarap pa din manood ng mga battles na lap trip at walang issue-issue. Kaya wag mong binabaliwala aking kakayahan. Itong minamaliit mong mababaw ang maglulubog sa iyo sa kahihiyan. Hindi puro mura. Itong nasulat ko, putang ina mo. Wala din ganong bars. Purong salitang totoo. Sige, lait sa estilo. Kung katatawanan, maliitin mo at pagtawanan. Si Sinyo, tingnan nyo na lang. Sa komedya siya yumaman at hanggang ngayon, #1. Sinyo, isang 2XL lang. Masakit ang katotohanan. The truth really hurts na pinaglaruan ko lang tong sword gamit aking simpleng words. Kaya dito sa nagtatampo... Sword words, nagamit na yun ni Sur sa finals nila ni Mot. Kung fan, huwag ka na madismaya. Bati na tayo Add mo na lang ako ulit. Accept na kita. Baliw versus Katana. Doon lang sumablay si Manda Baliw. Doon sa sword katana, sword, words, doon lang siya sumablay. Kasi dikit na Dikit na nakikita ko na siya na sobrang dikit ng round 3. Kumbaga balance yung round 3 ni Manda Baliw. Andun yung jokes, andun yung mga seryoso na bara. Then kay Katana naman, more on seryoso yung round 3 niya. Pero nakita ko na pumapantay or pumapalag yung round 3 ni Manda Baliw. Kaso nadapa siya dun sa words
tsaka swords eh. Yun, doon lang siya na ano, kumbaga sa karera is ano eh, mahahabol lang ni Katana, ay mahahabol lang ni Mandabaleo si Katana, kaso nakasagasa siya ng bato, na semplang siya, tas nag-proceed si Katana doon. So parang ganun lang siya kasimple, no? Para lang mas ma-visualize nyo kung gaano ko nakita yung round 3 ng ganong kadikit. So ganun lang yung round 3. Sobrang crucial, pero I'll go with Katana dahil flawless. Ang ganda nung mga naisip niya, yung pagka-construct niya against Mandabaleo. Then si Mandabaleo naman, okay yung round 3, malakas yun, pumapalag yun, humahabol yun, nadapa lang siya sa ender. Yun lang yung pinaka masasabi kong downfall ng performance ni Manda, di ba? Sa isang straight line lang, doon pa siya nawala. I mean, di siya totally nag-choke, no? Yung nawala, I mean, doon umpisang parang ayun yung pinaka naging ano bang tawag doon? Parang ayun yung pinaka alarm na nung nabanggit niya yon, tumunog yung alarm, tas biglang okay, nagamit na yon, less points yon. Ganon siya. So yun lang. Katana ako dito. So 10 points pa rin kay Katana. Kay Manda, sabi ko nga sa inyo, dikit lang siya. So 10-9 pa rin to. So that's 28. Tama ba ako? Hindi. Kay Katana 10-9-10, that's 29. O tama. Then kay Mandabaleo naman is 9-10-9, that's 28. 29 to 28. 1 and 3 Katana. Round 2 para sa akin, Mandabaleo yun. So Katana. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng Urado, 4-1. Magigay para kay Katana. So yun, 4-1 Katana. Judges. Salamat pa din kay Manda. Gusto ko lang mag-shoutout syempre sa Black Manila. Andyan yung booth. Silipin nyo lang kay Jason Yap, Casa Coco Amadeo, French JJ Kennel, Celebrity Home Massage Alabang. Sa mga tropa natin dyan, Real Jokes, Killion, Segucentric, tropang Civicom, Team Span, Admiral, tsaka sa lahat nagpapashoutout. Hindi ko na may isa-isa, pero salamat sa lahat. Manda Baleo, congrats kay Katana. Okay din. Shoutout tropang Sentro, Fubu, Mayabang Tags, Big Bad Norte, WPC, kay OG Wine, kay Satag Bilhood, OG Big Bang, OG Big Loki, Black 20 Tattoo, JR Manuel, sa lahat ng mga tropa. Manda Baleo, yo! Yo, Mimak, Nabolcat 11 Street Blast Cartel. Shout Katana versus Manda Baleo, talagang dikdikan. Round 1, slight edge lang, sobrang liit para kay Katana. Yes. Tapos round 2, nabawi naman yun ni Manda. Yes. Saka round 3, parang lumaylay si Manda. So, Katana, Yes. 1, tsaka 3, Manda. Oh, pares kami ng vote ni Mimak na 1 and 3 Katana. Ay, Katana pala. Pagbobo ko. Ako lang yung bumoto kay Manda Baleo kasi personally, dikit naman, sobrang dikit. Pero punchline count, Manda talaga eh. Tapos, pero round 3, round 1-2 para sa akin, Manda. Pero round 3, dun, para sa akin, dun talaga tumama si Katana. Pero overall, entertaining na laban at pwedeng magbago yung boto ko pag sa video. Pero yun, na yun, Manda para sa akin. Round 1, akala ko kay Katana na yun. Pero pagbanat ni Manda, kasi purong jokes yung kay Manda nung round 1. Tapos yung kay kumbaga, nabalanse niya. Yes. Pero ayun nga, kalahating jokes, kalahating seryoso. Pero mas nangibabaw para sa akin si Manda doon. Round 2, ganun pa rin si Katana. Pero si Manda, ganun pa rin. Pero doon ko na nakita yung kaibahan ng style nila pareho. So, hindi ko siya makita kung malakas ba si Katana dito o si Manda ba yung malakas dito. So, tinignan kong tabla siya muna. Okay. Tapos round 3, yun na yung pinakamalakas para sa akin ni Katana. Tapos para sa akin lang, parang dun humina naman si Manda. So kung isa lang yung boto nila sa 1 kay Manda, tapos yung third kay Katana. Dito kay Katana, kung tabla siya, so para sa akin ang naisip ko na lang kung sino yung mas komplikado
at kayang tumawid sa magkabilang okay. na paraan. Kumbaga mas mahirap yung ginagawa ni Katana kaysa kay Manda, kaya yun para sa akin si Manda si Katana yung Okay. Binoto ko si Katana round 1 kay Manda Baliw, round 2, round 3 kay Katana. May mga linya na sa tingin ko sobrang hirap talunin, kaya binigay ko kay Katana. Yo, Cripply, binoto ko si Katana. Para sa akin, yung round 1 nila and round 2 tabla, parang first half nakukuha ni Manda. Kung sa round 1 naman, parang first half kay Manda, pero yung second half kay Katana. So, parang ganun yung nangyari ng dalawang round nila, first 2 round. Tapos yung round 3 naman, parang dun lumamang si Katana para sa akin. Mas natripan ko yung punto niya. So, 1, 2 tabla, 3 Katana. Okay, so si Mimak lang yung naging kaparehas ko na vote, no? So far, na-enjoy ko yung battle ulit kasi yun nga, napanood ko to ng live. Sobrang dikit talaga nito sa live, no? Kung paano ko siya ginudge dito sa video. I think ganun din yung naging live opinion ko na tangina mahirap, dikit yung battle. Pero pagdating sa round 3 nung live talaga is mararamdaman mo talaga na na bumababa yung energy ni Manda Baliw. Pero nakakahabol naman. Then yun nga, sinasabi ko nga sa inyo yung ender. Magkakatabi kasi kami nung mga kasama ko. So sabi ko, yung ender ni Manda na yung words, swords, kinalabit ko yung kasama ko na sabi ko, nagamit na yon ni Sur. Diba? Kaya medyo lumaylay talaga. So ayun, at least mas sa akin ngayon, mas naging klaro sa akin na kay Katana talaga yun. Kasi nung live, hindi talaga ako makapag-decide. Pero I voted Katana nung gabi na yon. Pero hindi ko lang talaga siya totally ma-explain sa inyo. So yun, at buti na lang naging naging same din yung vote ko live and replay. So ayun, tapos na natin and bukas siguro tapusin na natin yung mga naiwan nating battles dito sa Flip Top. So yung Kilan tsaka Don Rafael. Gusto ko rin yun kasi ako personally binoto ko si Don Rafael nung live. So tignan natin kung mababago yung vote ko sa review. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.